Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing opinyon, komento at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. So maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating mumunting channel, sa mga tumatangkilik at tumutulong sa paglago nito, no? May God bless us all. May God bless our country, the Philippines, and may God bless and protect the Marcos administration from the kampon of kadiliman and their minions. Pag-usapan natin, mga kababayan, ito pong pagtatraidor ng mga senador ng Senate of the Philippines. Marami po dyan ang mga traidor. Hindi po sila senador ng bayan, kundi senador para sa iisang pamilya lamang. Kasi ito pong impeachment trial na kung saan nabinbin ng nabinbin, no? Mukhang hindi na po uusa dito. Kaya yung tukmol at pusit ninyong Vice Presidente ay ngingisi-ngisi. Dahil tipong magtatagumpay po ang kampon ng kadiliman. Ang sambayanang Pilipino ay talo na naman, no? Tinalo ng mga demonyo, nakakaunti lamang. Binaboy, ginahasa ng Senado ang sambayanang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang magiting. Bakit magiting? Magiting sa pangbubudol. Magiting sa pagiging unprincipled na Senate President Chis Escudero. Dinribol-dribol po ni Chis Escudero itong impeachment. Nagmaka-makata siya, pinaliwanag niya bakit hindi kinakailangan maging forthwith yung impeachment trial na inihain sa kanila ng HOR. Maliwanag po sa konstitusyon, mga kababayan, na once na maipsubmit sa kanila itong article of impeachment na nanggaling sa lower house o sa House of Representatives, agad-agaran nilang itatakil ito. Ikukumbin nila ang impeachment court ng Senado at tatalakayin nila. Ayun po yung nasasaad sa Article 11 Section 3(4) ng Saligang Batas ng Pilipinas. And the Senate shall forthwith proceed. Ang salitang forthwith, kung titignan ninyo sa diksyonaryo, sabi dyan, without delay, immediate. So ano ba ang Tagalog ng without delay? Huwag patagalin. Agaran. Di ba immediate? Agaran. Si Escudero po at yung mga minions ng Duterte ng mga senador, agaran nilang sinara ang kanilang sesyon nung natanggap nila ang impeachment cases nung na ipinurward ng HOR. Agaran po nilang sinara. Kasi daw po ayon sa kanilang mga alituntunin o sa rules ng Senate, kailangan mag-recess na sila. Ano ba ang uunahin? Ang saligang batas o yung kanilang rules of the Senate? Sinasabi nyo the highest law of the land. Sa aking pong opinion the Constitution supersedes all other law na kinreate ninyo. Because you have said the Constitution is the highest law of the land. And the impeachment is stated in the Constitution. So bakit Escudero at yung mga minions ng mga Duterte, bakit sinara nyo ang inyong session? Ang sinasabi po ng ilang mga mambabatas na meron pa silang oras o araw para ikumbin yung impeachment court sa Senado. Pero agad-agaran po nilang sinara. Bakit? Nagmamadali ba kayong magbakasyon? Biruin nyo, February 5th, sarado na. Tinapos nyo ang araw nyo ng alas 5, alas 6, di ba? You have 24 hours a day. Bayaran kayo ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Tatamad-tamad kayo. Inupuan ninyo
4 na buwan, Escudero, pinaliwanag mo kung ano-ano. Nagdahilan ka, kinriticize ka ng mga framers ng Constitution, mga kapwa mo abogado, mga associate justice, pero baliwala sa'yo because feeling mo ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang hari. Nakakabisit mga kababayan, nakaka-high blood itong si Escudero. Dinribble-dribble niya, niloko tayo, binudol tayo. Binaliwala niya yung sinabi ng Constitution, iba po ang interpretation niya sa forthwith. Okay, pinagbigyan natin, 4 na buwan, tapos naglabas siya ng schedule ng impeachment trial. Unang-una, sabi niya, June 2nd, pwede nyo nang ipresenta yung articles of impeachment. Kamukat-mukat mo, bago dumating itong Lunes na June 2nd na magbubukas sila para tapusin nila yung 19th Congress, bigla niyang binago. Another 9 days mga kababayan. Why? Why 9 days, Escudero? Sa June 11, pipresenta yan. June 12, bakasyon kayo, holiday. Diba? Ang lakas mong mag-dribble. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, baka bakasyon na kayo. June 14, recess na naman kayo. Diba? So do you think 2, 3, 4, 5, 6 5 days 7 and 8 bakasyon, holiday, weekend 9, 10 7 days, tatapusin nyo yung LEDAC bills. Sabi nyo priority. Ano bang mas priority? Yung LEDAC bills o yung forthwith? Diba? Dahilan na naman. Kaya binubudol lang tayo ni Escudero. Nagmamagaling. Magaling naman na abogado pero sobrang talino na bobo. Yan po yung tinatawag nyong matalinong bobo. Bakit pinaikot-ikot tayo? Akala naman niya mga bobot tanga tayo na tulad ng mga DD shit. Diba? Ano dahilan niya? Nagpa-preskon ka, nagpapogi ka, nagmakamakata ka na naman doon, tang ina mo talaga. Oo, o magalit ka sa magalit ka, sorry but not sorry, tang ina mo. No? Anong gagawin ng taong bayan? Wala lang. Patuloy po tayong ginagahasa, pinagtatawanan ng mga Duterte, lalong-lalo na itong tukmol at pusit ninyong Vice Presidente na hindi niya kayang ipaliwanag. Paano niya nilustay ang kaban ng bayan? Tapos kinakampihan pa ng iilan ng mga kapwa senador ni Escudero. Anong sabi ni Amy Manotoc? Maski na ituloy nyo pa yan sa July, talo na kayo. Biruin nyo, nagsalita na, talo na kayo. It is a past tense for the future. Pwede pala yun. Past, present, for multiple, ano ba yung tawag dun sa mga ng mga English? Ha? Pwede pala yun. Yung future, past tense na. Ibig sabihin, alam na nila ang gagawin nila. Scripted na yan. Ha? Sige, itenga mo ng itenga, Escudero, kaming bahala sa'yo. Bakit? Sige, pag hindi natuloy yan, ikaw ang magiging Senate President pa rin. 13 na nga po sila eh. Panalo na ang no to impeachment. Tapos ang sabi ni Tolentino, wala na yan. You will violate the Constitution kasi hindi pwedeng ituloy yan sa 20th Congress. Dapat kung kailan na-file yan ng 19th Congress, dapat tinakil yan. Eh katanga pala ninyo eh. Alam mo naman pala Tolentino, bakit hindi kayo nag-caucus, hindi kayo nag-plenary, sabihan nyo si Escudero, hey, we're violating the Constitution. Tapos sasabihin mo, sa plenary mo, sa privilege speech mo, it is in violation of the Constitution kasi bawal na yun. Tatawid na ng 20th Congress, bawal na. Abogado yan. Teka muna, Tolentino, sino bang unang nag-violate ng Constitution? Diba? Ito, mga kababayan, ang tatalino ng senador ninyo, ang tatalinong bobo. Buti pa si Coco Pimentel, sinasabi niya, pwede yan. Si Ira Hontiveros, nagtalumpati, nagbigay ng kanyang salita sa plenary kahapon. Kinakastigo niya ang Senado, kinakastigo niya si Senate President na tukmol din. Ha? Anong ginawa ni tukmol na Chis Escudero? Nag-walk out man siya, 2.0. Oo, ginaya niya si Trillanes noon, nag-walk out. Pasensya naman ha, sa mga fans ni Trillanes.
Totoo naman, nag-walk out si Trillanes. O ngayon, ginawa ni Hontiveros kasi, hindi pala si Hontiveros, si Escudero. Ha? Ginawa ni Escudero kung ano yung ginawa ni Trillanes, walk out man. Ha? Kasi wala siyang mukhang ihaharap kay Hontiveros kasi nababat hurt siya. Alam niya, nagpagamit si Escudero sa muka ng demonyo. Diba? Biruin nyo yan. Talo ang sambayan ng Pilipino. Hindi natin malalaman kung paano nilustay ni Inday Pusit, ni Tokmol, ang pera ng bayan. 612.5 million, 12 billion pesos sa DepEd. Paanong paraan nilustay yung confidential funds? Yung kanyang SALN, hindi natin malalaman kung totoo o mali yung sinasabi ni Senator Trillanes dati. Wala pilit nilang tinatago. Bakit nyo pinoprotektahan ang mga Duterte? Takot na takot ba kayo? Dahil may ibubunyag sa inyo dahil kailangan nyong magbayad ng utang. Nakinabang ba kayo sa mga Duterte? Ha? Nakinabang ba kayo? Anong klaseng pakinabang? Pinansyal? Pagkakaluklok nyo sa pwesto? Kaya ngayon nagbabayad utang kayo? Nagtatanong lang. Nakakagigil po ang Senado, mga kababayan. Kaya dapat ang sambayan ng Pilipino mas speak up. Dahil ginagago tayo, patuloy tayong ginagahasa ng mga senador. O magalit na ang mga senador. Totoo naman. Yung iba sa inyo nagbibigay na ng pronouncement ng boto ninyo sa impeachment. Hindi pa nga lumalakad ang impeachment. Wala pang naipipresenta sa inyo. Pero may desisyon na kayo. Si Robin, si Bato, si Bongo, si Amy Marcos, si Marcoleta. Diba? Nagbabanta pa kayo. So pinagbabantaan nyo ang sambayan ng Pilipino? Tandaan ninyo, nung kampanya ninyo, inawitan, niligawan nyo ang sambayan ng Pilipino. O ngayon, yung pala hindi sambayan ng Pilipino ang inyong pagsisilbihan. Iisang pamilya lang. Ang Duterte lang. Kasi bakit? Meron bang isisiwalat ang Duterte sa inyo? O baka naman, you will face the end of the loaded, o you will face yung loaded of the barrel, ano yun? The barrel of the loaded gun. Ha? Kaya takot kayo, no? Kasi malaki ang pagkakautang na loob ninyo sa mga Duterte? Ganon? Nakinabang kayo? Ganon ba, Amy Marcos? Nakinabang ka ba? Ganon ba, Marcoleta? Bato? Ay si Bato, malaki talaga pakinabang yan. Lalo na si Bongo, lalo na si Robin Padilla. Diba? Di baling pagtakpan na lang ang kamalian. No? Sa bagay, ang mga kriminal, no? Kakampi sa kapwa kriminal. Di ba? Yung mga gumagawa ng mali, kakampihan yung mga gumagawa ng mali. Ganyan tayo Kaya walang pagbabago sa Pilipinas, mga kababayan. Inaalaw din ng sambayan ng Pilipinas. Okay lang, nakawang kami. Okay lang yun. Okay lang, paulit-ulit sila dyan. Paulit-ulit na magnanakaw, paulit-ulit na manluloko, mambubudol. Diba? Wala Kasi tamilmil ang sambayan ng Pilipino. Walang pakialam. O yan, patuloy kayong maghirap, sabi ni Digong. Mamatay kayong lahat, mga PI kayo, mahihirap kayo, wala akong pakialam. Tingnan ninyo. Pero patuloy nyong niluluklok, walang pakialam sa inyo. Diba? Si Escudero, Mr. Walkout Man 2.0. Mangbubudol. Okay? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.